Anong amoy ito? Ito ang sigaw ng apo ng nagtatag ng isang malaking kumpanya ng sasakyan sa Germany nang unang tumapak sa isang istasyon ng tren sa Pilipinas, habang nandidiring na pangiwi ang kanyang mukha. Ang inaasahan nila ay ang hindi kaaya-ayang amoy ng isang bansang papaunlad pa lamang. Ngunit, ang nasaksihan doon ng henyong may IQ na 148 na, si Clara von Schmidt, ay isang katotohanang nakakagulat, isang katotohanang matagal nang nawala sa kanyang sariling bansang Germany. Bago umalis, minamaliit lamang ng mga estudyanteng ito mula sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Germany ang Pilipinas bilang isang bansang agrikultural. Ngunit bakit, sa kanilang pag-alis sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sila ay napaluhod at napaiyak habang sinasabing, ang Pilipinas na pala ang pamantayan ng mundo. Ito ang himala ng 6 na araw na school trip na nagpasimula ng isang Philippine migration boom sa mga kabataang Aleman at gumulantang sa mga programa sa balita. Ating balikan ang mga pangyayaring iyon, ang katotohanan tungkol sa sistema ng transportasyon sa Pilipinas na ibinunyag ng isang estudyanteng Aleman. Isang di kapanipaniwalang balita ang lumabas sa panggabing news sa Germany. Isang grupo ng mga estudyante mula sa pinakaprestihiyosong paaralan kasama ang apo ng tagapagtatag ng isang kilalang kumpanya ng sasakyan ay magkakaroon ng school trip sa Pilipinas. Bago ang kanilang pag-alis, ganito ang kanilang pagtingin sa bansa. Hindi ba't isa lang yang bansang agrikultural? Grabe raw ang amoy ng bagoong diyan. Pati ang kanilang mga magulang ay nakisali. Ang salitang Filipino, kakaiba pakinggan, sabi ng isa habang halatang tumatawa. Marami namang ibang mas mauunlad na bansa. Ngunit pagkatapos lamang ng isang linggo, ang mga mayayabang na estudyanteng ito ay umiiyak na magtatapat sa runway ng NAIA. Ang mga bagay na wala sa aming bansa ay pangkaraniwan na pala dito sa Pilipinas. Dahil sa pangyayaring ito, tumaas daw ng 27% ang bilang ng mga Aleman na gustong lumipat sa Pilipinas kumpara sa nakaraang taon. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ating ilalahad ngayon ang buong kwento ng 6 na araw na school trip ng mga estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Germany. Ako si Clara von Schmidt, 18 taong gulang. Nag-aaral ako sa isang international school sa Berlin at nakatakdang pumasok sa Oxford University sa loob ng ilang buwan. Ang lolo ko ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng piyesa ng sasakyan sa Germany at ang aking ama ay isang executive doon. Ang aking ina ay isang dating diplomat at ngayon ay isang international law consultant. Mula pagkabata, natuto ako ng 5 wika at nakakuha ng 148 sa IQ test. Hindi ito pagyayabang, kundi pagsasabi lamang ng katotohanan. Kumbinsido ako na tinatanggap ko ang pinakamataas na antas ng edukasyon sa Europa. Kaya naman, hindi ko inakala na sasabihin ko ang mga bagay na ito. Isang maaraw na hapon ng Mayo, ipinatawag ng aming punong guro ang lahat ng estudyante sa auditorium. May mahalaga raw siyang anunsyo. Habang nagbubulungan kami ng aking mga kaibigan, umakyat sa entablado ang punong guro. Inaanunsyo ko ang destinasyon ng ating school trip ngayong taon. Ito ay sa Pilipinas, sa Metro Manila. Saglit na tumahimik ang buong auditorium. Pagkatapos ay nagsimula ang bulungan. Hindi ako makapaniwala. Pilipinas? Bilang class representative, agad akong nagtaas ng kamay at tumayo. Ginoong punong guro, maaari po bang pag-isipan ninyong muli? Tayo po ang mga estudyanteng may pinakamataas na antas sa Europa. Hindi po ba mas nararapat ang London o Geneva? Opo, may pabrika ang lolo ko sa Pilipinas, pero may matututunan po ba kami doon? Sumang-ayon ang ibang mga estudyante. Ang katabi kong si Julia ay bumulong. Oo nga. Narinig mo na ba ang punto ng Filipino? Ang weird pakinggan. Sumingit naman si Tobias mula sa likod at imposibleng mas maganda ang traffic system nila kaysa sa autobahn natin. Tiningnan kami ng punong guro ng may mahinahong ekspresyon. Clara, at sa inyong lahat, ang prejudice ay nagmumula sa kamangmangan. Ang tunay na edukasyon ay ang makita at husgahan ang mga bagay para sa inyong sarili. Umiling ako. Hindi po ito prejudice, kundi katotohanan. Ang Germany ang nanguna sa Industrial Revolution. Benz, BMW, Audi, Siemens, hinahangaan ng buong mundo ang teknolohiya ng Germany.
Sinasabing maunlad ang manufacturing sa Pilipinas, pero hindi ba't sa huli, teknolohiya lang din natin ang inaral nila? Nang gabing iyon, sinabi ko ito sa aking mga magulang. Gaya ng inaasahan, ganoon din ang reaksyon ng aking ama. Pilipinas? Nandoon ang pabrika natin. Anong matututunan mo doon? Nag-aalala rin ang aking ina. Ligtas ba roon? Siguradong hindi kasing organisado ng sistema ng transportasyon natin. Sinabi ko sa kanila ng may buong kumpiyansa, huwag kayong mag-alala. Pormalidad lang ito. Isa lang itong pagkakataon para makita kung gaano tayo kaunlad. Kinagabihan, nagkaroon ng emergency online meeting ang mga magulang. Mahigit 30 magulang ang konektado, lahat ay may iisang ekspresyon, puno ng pagkadismaya at pag-aalala. Naunang nagsalita ang ina ni Julia. Maikukumpara ba ang sistema ng transportasyon sa Pilipinas sa Germany? Nag-aalala ako sa kaligtasan ng anak ko. Mas direkta naman ang ama ni Tobias. Kaya bang tapatan ng mga sasakyan sa Pilipinas ang kalidad ng aming Benz, baka maling pamantayan ang maituro nito sa ating mga anak. Halos pare-pareho ang opinyon ng iba. Maayos ba ang kalinisan doon? Nagkakaintindihan ba sa wika? Ligtas ba? Lahat ay pinagdududahan. Tumango-tango ako habang nakatingin sa screen. Ito mismo ang punto ko. Bakit kailangan naming pumunta sa ganoong lugar? Ngunit hindi matinag ang punong guro. Kung ganyan po kayo kasigurado, lalo ninyong dapat silang payagang pumunta. Ang makita ang katotohanan gamit ang sariling mga mata, ang esensya ng edukasyon. Pagkatapos ng meeting, nagpost ako ng story sa aking social media. Mayroon akong 80,000 followers sa aking channel kung saan ako nag-a-upload ng mga daily vlog. Guys, sa Pilipinas daw ang school trip namin. Hindi ba't subcontractor lang sila ng mga malalaking bansa? To be honest, zero ang expectations ko. Pero ipapakita ko sa inyo ang totoong sitwasyon doon. Tingnan natin kung gaano kalaki ang agwat natin sa kanila. Mabilis na dumami ang mga komento. May wifi ba doon? Paano mo matitiis ang amoy ng tuyo? Clara, magdala ka ng maraming pagkain. Natatawa kong binasa ang mga komento. Lahat sila ay kagaya kong mag-isip habang papalapit ang araw ng pag-alis. Lalong naging negatibo ang aming klase. Naghanap kami ng impormasyon tungkol sa Pilipinas at karamihan ay negatibo, malala ang traffic, komplikado at marumi ang mga tren, masyadong maalat ang pagkain. Habang nag-iimpake, buntong hininga ako ng buntong hininga. Bakit sa Pilipinas pa? Sana sa Paris, Rome o London na lang. Inilagay ko sa maleta ang t-shirt na may bandila ng Germany. Ang biyaheng ito ay magiging kumpirmasyon lang ng aming kahusayan. Muli naming mapapatunayan kung gaano kadakila ang Germany. Sa araw ng pag-alis, nag-upload ako ng huling vlog. Bukas, lilipad na kami papuntang Pilipinas. Mas nangingibabaw ang kaba kaysa excitement, pero ipapakita ko sa inyo ang mga interesting content. Abangan ang raw footage ng Pilipinas. Sa mata ng isang estudyanteng Aleman, mainit ang naging tugon ng aking mga followers. Go, Clara! Ipagtanggol mo ang pride ng Germany. Huwag kang kakain ng street food, baka sumakit ang tiyan mo. Napangiti ako sa mga komento. Lahat sila ay kaisa ko. Ngunit hindi ko alam noon na sa loob ng 20 tapot na oras, paglapag ko sa NAIA, lahat ng aking paniniwala ay babaliktad. Na malalaman ko kung gaano ako kaignorante at kayabang, at na mararanasan ko ang pinakamalaking pagkabigla at paghanga sa buong buhay ko. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, bandang 2:40 ng hapon. Ang tanawin mula sa bintana ay mas moderno kaysa sa inaasahan ko, ngunit nanatili akong may pagdududa. Maganda lang siguro sa labas. Iba na kapag nasa loob na. Mula pa lang sa pasilyo papuntang immigration, may kakaiba na. Sobrang linis. Ang sahig ay makintab na parang salamin, at ang mga ilaw sa kisame ay malumanay ngunit maliwanag. Ang hangin ay sariwa. Mas komportable pa kaysa sa Frankfurt Airport sa Germany. Pagdating sa immigration, natigilan ako. Sunod-sunod ang mga automated e-gate. Ang mga sign ay may salin sa English, Chinese, Japanese at maging sa German. Tumayo ako sa harap ng isang e-gate, iniskan ko ang aking passport, kinilala ng face recognition camera ang aking mukha at sa loob ng eksaktong 9 na segundo, bumukas ang gate. Tulala ako. Sa Frankfurt,
Pumila ako ng 30 minuto. Dito, 9 na segundo lang. Bumulong si Julia sa likod ko. Clara, ang bilis. Mas mabilis pa kaysa sa Germany. Hindi ako sumagot. Ayokong aminin. Papunta sa baggage claim, muli akong namangha. Ang mga maleta ay dumadaloy sa conveyor belt, ngunit ang mga ito ay nakaayos ayon sa kulay. Unang lumabas ang mga itim na maleta, sunod ang asul, at pagkatapos ay ang pula. Sa Germany, halo-halo lang ang mga ito. Sinong nag-ayos nito? Bulong ni Tobias. Sa atin, magulo yan. Habang hinahanap ang aking maleta, naisip ko, nagkataon lang siguro. Ganoon lang talaga ang pagkarga. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, nagsisimula na akong kabahan. Paglabas namin sa lobby ng airport, tuluyan na akong napahanga. Sobrang taas ng kisame at pumapasok ang natural na liwanag. Ang istruktura na gawa sa salamin at bakal ay parang isang obra maestra. Isang airport information staff ang dumaan sa aming harapan. May isang robot na nagbibigay ng anunsyo sa English. For passengers taking the premium point-to-point buses, please proceed to the ground floor. Nilapitan ko ang isang staff at nagtanong sa German, saan po ang banyo? Agad siyang sumagot sa German, ang banyo po ay 50 metro diretso, tapos sa kaliwa. Nagulat ako. Marunong siyang mag-German. Tumawa si Julia. Wow, ang galing. Wala namang ganito sa Munich Airport. Pumunta ako sa banyo at nang buksan ko ang pinto, tuluyan akong natigilan. Sobrang linis ng banyo, parang banyo ng isang 5-star hotel. May bidet na may warm water, automatic hand dryer, at may panel pa sa bawat cubicle na nagsasabi kung ito ay bakante. Ang salamin ay gawa sa special material na hindi nanlalabo at ang gripo ay may automatic sensor. Tumingin ako sa salamin. Banyo ba talaga to ng airport? Mas malinis pa sa banyo ng bahay ko. Lumabas ako at dumaan sa isang convenience store sa airport para bumili ng tubig. Nang iabot ko ang aking card sa cashier, ngumiti siya at sinabi sa akin sa German, "Vielen Dank, maraming salamat." Nagulat ako. Paano ninyo nalaman na German ako? Magiliw siyang sumagot. We are trained to give greetings in 60 languages, ma'am. Nakita ko po ang German flag sa passport case ninyo. Hindi ako nakapagsalita. Isang cashier sa convenience store ng airport, may training sa 60 na wika. Sa Germany, marami ang hindi man lang marunong mag-English ng maayos. Akmang magpo-post ako ng story sa social media, ngunit natigilan ako. Ano ang isusulat ko? Mas maganda ang airport kaysa inaasahan? Masyadong mababaw, nakakagulat, parang kasinungalingan. Sa huli, wala akong pinost. Pababa sa terminal ng bus, patuloy akong tumitingin sa paligid. Lahat ay perpektong nakaayos. Malinaw ang mga karatula at kitang-kita ang mga linya sa sahig. May mga rampa at elevator para sa mga naka-wheelchair. Tinipon kami ng aming punong guro. Ano ang unang impresyon ninyo? Nagtinginan ang mga estudyante. Lahat ay tahimik, walang makasagot agad. Maingat na sinabi ni Tobias, hindi naman po pala masama. Dagdag ni Julia, sobrang linis at moderno ng airport. Nananatili akong tahimik. Ayokong aminin, ngunit sa loob-loob ko, kailangan kong tanggapin. Sa airport pa lang, nakikita ko na ang isang maunlad na bansa. Ngumiti ang punong guro. Mabuti. Ngayon, pasukin na natin ang tunay na Manila. Sasakay tayo ng 2P, point-to-point bus. Papunta sa ating hotel. Kinabahan ako, isang halo ng kaba at excitement. Ganito rin kaya ang tunay na Manila o espesyal lang ang airport? Hindi ko alam na ang susunod na pagkabigla na mararanasan ko sa loob ng 10 minuto ay mas matindi pa. Dito na magsisimulang mayanig ang aking pananaw sa mundo. Habang pababa sa escalator patungo sa terminal ng bus, may pagdududa pa rin ako. Germany ang may pinakamagandang sistema ng transportasyon. Imposibleng matalo nila ang aming bus system. Ngunit pagdating sa terminal, nagsimulang magbago ang isip ko. Ang buong terminal ay enclosed sa salamin at fully air-conditioned. Malinis at makintab ang sahig. Ang mga bus bay ay may mga screen door, katulad ng sa mga istasyon ng tren. Tumingin ako sa electronic display. Bus to BGC, 3:18 p.m. scheduled departure. Tiningnan ko ang relo ko.
3:15 p.m. Binuksan ko ang stopwatch ng aking telepono. Gusto kong makita kung aalis ba ito sa tamang oras. Tinapik ako ni Julia. Clara, anong ginagawa mo? Tinitingnan ko kung aalis sa oras. Sa Germany, madalas late ang mga bus. Tingnan natin dito. Tinitigan namin ang display. 3:16 p.m., 3:17 p.m. at eksaktong 3:16 p.m. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bus na umaandar. Ang bus ay nagsimulang gumalaw. Itinigil ko ang stopwatch. Ang error, 0 seconds. Grabe, sabi ni Julia na may gulat na ekspresyon. Walang kahit isang segundong delay. Sa Germany, 10 minutes late ay normal na. Bulong ni Tobias. Nang bumukas ang pinto ng bus, muli akong nagulat. Sobrang linis ng loob. Ang mga upuan ay mukhang komportable at maluwag ang pasilyo. Higit sa lahat, walang anumang amoy. Ang mga bus sa Germany ay may kakaibang amoy minsan, pero dito, wala talaga. Umupo ako sa tabi ng bintana. Namangha ako sa lambot ng upuan. Mas komportable pa kaysa sa second-class seats ng Deutsche Bahn German train. Bago umalis ang bus, may anunsyo. Mga pasahero, salamat sa pagsakay. Ang biyahe patungong Bonifacio Global City ay aabutin ng 43 minuto na may 99.8% on-time arrival rate. Hindi ako makapaniwala, 99.8%? Ang on-time rate ng bus at tren sa Germany ay hindi umaabot ng 70%. Tinipon kami ng punong guro. Narinig ninyo yon? 99.8% on-time arrival rate. Paano kaya ito posible? Nagtinginan ang mga estudyante. Walang makasagot. Maingat na sinabi ni Tobias, dahil po ba maganda ang teknolohiya? Umiling ang punong guro. Hindi lang teknolohiya. Ang pagiging on-time ay hindi swerte, kundi kultura. Ang driver, ang mga pasahero, pati na ang mga sasakyan sa kalsada, lahat ay nagtutulungan para masunod ang oras. Pinag-isipan ko ang sinabi niya. Pagtutulungan. Sa Germany, inuuna namin ang kalayaan ng individual. Dito ba sa Pilipinas, nagsasakripisyo sila para sa kapakanan ng lahat? Umalis na ang bus. Nagulat ako. Halos walang yugyog. Ang mga bus sa Germany ay maayos, pero hindi ganito. Para kaming lumulutang. Sa labas ng bintana, nakita ko ang tanawin ng Metro Manila. Dumaan kami sa Skyway, isang elevated expressway. Walang katapusang mga gusali, malalapad at malilinis na kalsada. Ang pinaka nakakagulat ay ang perpektong pagsunod ng mga sasakyan sa kanilang mga lane. Kahit sa traffic, lahat ng sasakyan ay eksaktong nakahinto sa stopline. Sa Germany, madalas may lumalagpas. Itinuro ni Julia ang labas. Tingnan mo. Lahat ng sasakyan, perpektong sumusunod sa batas trapiko. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-video. Kailangan itong makita ng mga followers ko. May libreng wifi sa bus. Nag-speed test ako. Download speed, 150 Mbps. Sa Germany, laging napuputol ang wifi sa mga bus. Dito, napakabilis. Nag-post ako ng story. Nakasakay ako ngayon sa P2P bus sa Pilipinas. 99.8% daw ang on-time arrival rate. Sa Germany, wala pang 70%. Sobrang bilis din ng wifi. Mabilis na may nag-comment. Talaga? Mas maganda pa sa Germany? Clara, baka nabayaran ka na ng Pilipinas. Mag-post ka pa ng pictures. Napangiti ako, pero may kaba sa puso ko. Totoo ba na mas magaling ang Pilipinas kaysa sa Germany? Eksaktong 43 minuto, dumating kami sa aming destinasyon sa BGC. Tiningnan ko ulit ang stopwatch. Error, 0 seconds. 43 minutes, 00 seconds. Pumalakpak si Julia. Wow, ang galing. Paano nila nagagawa to? Ngumiti ang punong guro. Ito ang lakas ng Pilipinas. Maganda ang teknolohiya. Pero mas mahalaga ang pagtupad ng lahat sa pangako. Tandaan ninyo, ang pagiging on time ay hindi swerte, kundi kultura. Pagbaba namin sa bus stop sa BGC, tuluyan na akong napahanga. Ang lugar ay napakalaki at moderno. Mataas ang mga gusali, pumapasok ang natural na liwanag, at makintab ang mga daanan. Ang pinaka nakakagulat ay ang disiplina ng mga tao.
Ang daming taong naglalakad. Pero lahat ay sumusunod sa keep right rule sa mga sidewalk. Walang nagbabanggaan, natural ang daloy. Natulala ako habang pinagmamasdan ang eksena. Posible ba talaga ito? Tinipon kami ng punong guro. Sige, susunod, sasakay tayo ng tren papuntang hotel. Oras na para maranasan ang tunay na sistema ng transportasyon ng Manila. Kinabahan ako. Ano naman kaya ang itsura ng tren nila? Kung ganito kaganda ang airport at bus, ganito rin kaya ang tren? Hindi ko alam na ang pagkabiglang mararanasan ko sa tren ay higit pa sa lahat. Ang daan papasok sa istasyon ng MRT ay abala. Maraming tao, kinabahan ako. Ang Berlin U-Bahn ay siksikan din tuwing rush hour. Nagtutulakan, maingay, at mabaho minsan. Inisip kong baka ganoon din sa Pilipinas. Ngunit pagpasok ko sa entrance ng istasyon, natigilan ako. Sobrang linis. Makintab ang sahig, maliwanag ang LED lights, at sariwa ang hangin. Sa bilihan ng tiket, muli akong nagulat. Ang mga ticket machine ay touchscreen at may English, Chinese at Japanese na pagpipilian. Sabi ni Tobias habang ginagamit ito, ang dali gamitin, mas madali kaysa sa atin. Bumili kami ng beep card, paliwanag ng aming guro. Ang card na ito ay magagamit sa MRT, LRT at mga bus. At libre ang transfer sa pagitan ng mga linya sa loob ng isang tiyak na oras. Nagulat si Julia. Libreng transfer? Sa Germany, bawat sakay may bayad. Opo. Dito, may transfer discount system. Tumango ako. Ang sistema ay dinisenyo para sa kapakanan ng mga tao. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. At pagdating doon, tuluyan na akong napahanga. Ang buong platform ay napapalibutan ng salamin. May perpektong platform screen doors. Karamihan sa mga istasyon sa Berlin ay bukas. Dito, mukhang lahat ng istasyon ay ganito. May mga linya sa sahig kung saan dapat pumila. At ang nakakagulat, ang mga tao ay nakapila ng maayos. Sa Germany, madalas may sumisingit. Hinawakan ni Julia ang braso ko. Clara, tingnan mo. Lahat sila, nakapila. Narinig ko ang paparating na tren, ngunit halos walang ingay. Ang mga tren sa Berlin ay maingay. Ito, sobrang tahimik. Huminto ang tren eksakto sa harap ng mga linya. Bumukas ang pinto at hinintay ng mga nasa labas na makababa muna ang lahat ng pasahero. Pagkatapos, isa-isa silang pumasok ng maayos. Natulala ako. Walang naguutos, pero lahat ay kusang sumusunod sa sistema. Pagsakay ko sa tren, muli akong nagulat. Sobrang linis ng loob. Ang mga upuan, sahig at mga hawakan ay makintab. Walang amoy. At ang pinakanakakagulat ay ang katahimikan. Maraming tao, pero lahat ay tahimik. Walang tumatawag sa telepono. Walang nag-iingay. Karamihan ay naka-earphones, nagbabasa, o nagse-cellphone. Ang salitang disiplina ang pumasok sa isip ko. Tiningnan ko ang priority seats, bakante. Ang mga kabataan ay nakatayo, iniiwang bakante ang mga upuang iyon. Sa Germany, basta't bakante, uupuan. Sakto, isang lola na mga 70 anyos ang sumakay. Agad na tumayo ang isang lalaking mukhang nasa 30s at inalok ang kanyang upuan. Nagpasalamat ang lola at ngumiti ang lalaki. Lahat ay natural na nangyari. Naantig ang puso ko. Ang salitang pagbibigayan ang naisip ko. Nang umandar ang tren, halos walang yugyog. Ang mga tren sa Berlin ay maalog. Ito, sobrang kinis. Bulong ni Tobias. Tren ba to? Parang mamahaling sasakyan. Habang dumadaan kami sa mga istasyon, patuloy akong nag-obserba. Lahat ng istasyon ay pare-parehong malinis at moderno. Lahat ay may platform screen doors. Sa Germany, iba-iba ang itsura ng bawat istasyon. Dito, may standard. Pagdating namin sa isang istasyon sa Makati, muli akong nagulat. Ang loob ng istasyon ay parang isang mall. Napakaganda ng disenyo at maraming tindahan. Hindi mukhang istasyon ng tren, kundi isang department store. Pag-akyat namin sa labas, bumungad sa amin ang syudad. Walang katapusang matataas na gusali, malalapad at malilinis na kalsada, at ang pinaka nakakagulat, ang disiplina ng mga tao.
Nakita ko ang mga taong nag-aabang sa pedestrian lane. Naka-red light pero walang kahit isang sasakyang dumadaan. Ngunit lahat sila ay naghihintay. Sa Germany, kung walang sasakyan, tatawid na kami. Bulong ni Julia. Bakit sila naghihintay? Wala namang sasakyan. Paliwanag ng aming punong guro. Nauunawaan nila na ang paghinto sa red light ay nagpapabilis sa daloy ng trapiko sa buong lungsod. Kapag lahat ay sumusunod sa patakaran, nagiging mas maayos ang daloy at lahat ay nakikinabang. Pinag-isipan ko ito. Totoo nga. Dahil lahat ay nagbibigayan at sumusunod sa rules, nagiging episyente ang buong sistema. Nang mag-green light, tumawid ang mga tao ng maayos, walang nagtutulakan. Kapag may matandang dadaan, kusa silang nagbibigay daan. Habang pinagmamasdan ko ito, naisip ko, ito pala ang ibig sabihin ng data-proven traffic efficiency ng Pilipinas. Hindi ito posible sa teknolohiya lang. Kailangan ang pagbibigayan at disiplina ng mga tao para maging perpekto ang sistema. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-video. Kailangan itong makita ng mga followers ko. Nag-post ako ng story. Guys, andito ako ngayon sa Makati. Naka-red light pero walang sasakyan, pero lahat ng tao naghihintay. Ang mga tren, sobrang linis at tahimik. Ibang-iba sa Germany. Mabilis na dumami ang mga komento. Talaga? Post pa. Clara, baka na-in love ka na sa Pilipinas. Sa tingin ko, dapat tularan yan ng Germany. Napangiti ako, pero kasabay nito, nakaramdam ako ng hiya. Na-realize ko kung gaano ako kaignorante at kayabang bago kami umalis. Ang pagmamaliit ko sa Pilipinas at ang paniniwalang Germany lang ang pinakamagaling. Nang gabing iyon sa hotel, habang nakahiga, binalikan ko ang lahat ng nangyari. Sa isang araw lang, tuluyan nang nagbago ang pananaw ko. Ibang-iba ang Pilipinas sa inakala ko. Magaling ang teknolohiya, perpekto ang sistema, pero ang pinakakahanga-hanga ay ang puso ng mga tao, ang pag-aalala sa kapwa, ang pagsunod sa kaayusan, ang pagbibigayan. Naalala ko ang isang kasabihan, sa ibabaw ng teknolohiya ay kultura, sa ibabaw ng kultura ay tao. Totoo nga. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi ang teknolohiya, kundi ang puso ng mga mamamayan nito. Pinikit ko ang aking mga mata. Ano pa kaya ang mararanasan namin bukas? Nakakagulat na ang mga nangyari, pero pakiramdam ko, mas marami pang darating at hindi ako nagkamali. Ikalawang araw, maaga akong nagising. Tanaw mula sa bintana ang umaga sa Manila. Malinis na kalsada, mga sasakyang maayos ang takbo, mga bus na tahimik na dumadaan. Lahat ay perpekto, tulad ng nakita ko kahapon. Ngayon, sasakay kami sa isang modernong tren papuntang Clark, Pampanga. Oras na para maranasan ang high-speed rail system ng Pilipinas. Sa totoo lang, kalahati ay excitement, kalahati ay pag-aalinlangan. Ang ICE, Intercity Express ng Germany, ay sikat sa buong mundo. Ganoon din kaya kaganda ang tren ng Pilipinas. Pagkatapos mag-almusal, pumunta kami sa istasyon ng tren sa Tutuban. Kahit pamilyar na, iba pa rin ang itsura nito sa umaga. Oras ng rush hour, kaya napakaraming tao. Ngunit, walang kaguluhan, lahat ay kumikilos ng maayos. Ang daan papunta sa platform ng PNR Philippine National Railways Clark Line ay malinis. Malinaw ang mga karatula. Pagdating sa platform, tiningnan ko ang display. Clark Express, 9 a.m. departure. Tiningnan ko ang relo ko, 8:10:45 a.m., 15 minuto pa. Muli kong binuksan ang stopwatch. Lumapit si Tobias. Clara, sinusukat mo na naman? Oo. Kahapon, sakto ang bus. Tingnan natin kung ganito rin ang tren. Madalas late ang IC. Paano kaya dito? Ilang sandali pa. Pumasok ang tren sa platform. Halos mapigil ko ang aking hininga. Napakagandang tren. Ang puting katawan at streamlined na disenyo ay parang galing sa hinaharap. Mas moderno pa kaysa sa ICE ng Germany. Wow, ang ganda, sabi ni Julia. Tren ba talaga yan? Pagbukas ng pinto, muli akong nagulat. Sobrang luwag at linis ng loob. Maluwag ang pagitan ng mga upuan at ang pasilyo. Mukhang first class ng ICE, pero sabi nila, regular class lang daw ito. Umupo ako sa tabi ng bintana.
Ang komportableng upuan, pwede kong iunat ang aking mga binti. Bawat upuan ay may saksakan. Malaki at malinis ang bintana. Mas maganda pa kaysa sa second class ng ICE. Tinanong kami ng punong guro. Sa tingin ninyo, gaano kabilis ang tren na ito? Sumagot si Tobias. Mga 200 kilometer ha? Hindi. Umaabot ito ng halos 300 kilometer. H. Nagulat ang lahat. Ang ICE din po umaabot ng 300 kilometer. H. Sabi ni Julia. Tama, pero iba ang punctuality. Ang average delay ng tren na ito ay wala pang 1 minuto. Hindi ako makapaniwala. Average delay na wala pang 1 minuto? Imposible yan sa German Railway. Eksaktong 9 a.m., umalis ang tren. Tiningnan ko ang stopwatch. Error, 0 seconds. Habang bumibilis ang tren, hindi ko mapigilang mamangha. Halos walang yugyog. Makinis din ang ICE, pero hindi ganito. Para kaming lumulutang. Halos walang ingay. Pwede kaming mag-usap nang hindi sumisigaw. Tanaw sa bintana ang mabilis na nagdadaang tanawin. Mga bukirin at bayan. Hindi ko alam na ganito kaganda ang kalikasan sa Pilipinas. Pagkalipas ng 20 minuto, tiningnan ko ang bilis sa aking cellphone. Gamit ang GPS app, lumabas ang 285 km. H, totoo ngang halos 300 km. H ang takbo nito. Pero bakit ganito katahimik? Pinakita ko kay Tobias at nagulat din siya. Grabe, halos 300 km. H, pero bakit ang tahimik? Isang konduktor ang dumaan at ngumiti. Tinanong niya, kamusta po ang biyahe sa tren ng Pilipinas? Sumagot ako ng tapat, nakakagulat po. Mas maganda pa kaysa sa IC ng Germany. Nagpasalamat siya at umalis. Habang tinitingnan ko siya, naisip ko, napakabait din ng mga staff. Pagkalipas ng 30 minuto, naglagay ako ng baso ng tubig sa mesa at nag-video. Tumatakbo kami ng halos 300 kilometer. H, pero hindi man lang gumagalaw ang tubig. Ang IC sa 200 kilometer. H pa lang, umaalog na. In-upload ko ang video. Nakasakay ako sa express train ng Pilipinas. Halos 300 kilometer. H, pero hindi gumagalaw ang tubig. Sa ICE, sa 200 kilometer, H pa lang, umaalog na. Paano to posible? Dumagsa ang mga komento. Totoo ba yan? Akala ko teknolohiya ng Germany ang pinakamagaling. Clara, hindi ba yan edited? Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Natawa ako, hindi ito edited. Muling nagpaliwanag ang punong guro. Alam ninyo ba kung bakit ganito katahimik at makinis ang tren na ito? Oo, maganda ang teknolohiya, pero mas mahalaga ang maintenance. Gabi-gabi, sinusuri nila ang kalagayan ng mga riles. Ang data-proven efficiency ng transportasyon sa Pilipinas ay nagmumula sa ganitong kasipagan. Tumango ako. Hindi nga lang teknolohiya, kailangan ng pagsisikap at dedikasyon ng mga tao para maging perpekto ang sistema. Dumating kami sa Clark ng eksakto sa oras. Muli kong tiningnan ang stopwatch. 0 error. Pagbaba namin, maraming pumasok sa isip ko. Ang ICE ba talaga ang pinakamagaling sa mundo? Hindi, malinaw na hindi. Mas mabilis, mas tahimik, at mas on time ang tren na ito, at mas mura pa. Nagpost ako ng mahabang status. Guys, aaminin ko. Akala ko, ICE ng Germany ang pinakamagaling sa mundo. Pero pagkatapos kong sumakay sa express train ng Pilipinas, nagbago ang lahat. Mas mabilis, mas tahimik, mas on time, walang exaggeration. Sumabog ang comments section. Inamin na ni Clara. Dapat tularan ito ng Germany. Gusto ko ring sumakay diyan. Napangiti ako. Pero kasabay nito, nahiya. Na-realize ko kung gaano ako kayabang bago kami umalis. Ikatlong araw, bumisita kami sa isang high school sa Maynila. Isang kilalang paaralan. Kinabahan ako. Ano kaya ang mga estudyanteng Pilipino? Sabi nila, pinakamatindi raw ang kompetisyon sa pag-aaral dito. Pagdating namin sa paaralan, ang gate pa lang ay kahanga-hanga na, malinis at moderno. Mas maayos pa kaysa sa mga paaralan sa Germany. Pagpasok namin sa isang silid-aralan, sinalubong kami ng mga estudyanteng Pilipino. Mga 10 estudyante, lahat ay matatas magsalita ng English.
Isang babaeng estudyante na nagngangalang Jasmine ang bumati sa amin. Hello. Welcome to the Philippines. Ngumiti ako. Hello, I'm Clara. Nice to meet you. Nang magsimula kaming mag-usap, nalaman naming mas mataas ang antas ng kaalaman nila kaysa sa inaasahan namin. Alam nila ang sistema ng edukasyon sa Germany at malalim ang kanilang kaalaman sa politika at ekonomiya ng Europa. Nagsimula ang diskusyon at naging seryoso ang usapan. Isang lalaking estudyante na nagngangalang Marco ang nagtanong, "Para sa inyo, mga estudyante ng Germany, ano ang tingin ninyo sa kompetisyon?" Sumagot ako na para bang iyon ang pinakatamang sagot. Siyempre, mahalaga, hindi ba't may pag-unlad dahil sa kompetisyon? Dagdag ni Julia, ang kompetisyon ang nagtutulak sa progreso. Ang Germany ay umangat dahil sa matinding kompetisyon. Nagkatinginan ang mga estudyanteng Pilipino. May kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maingat na nagtanong si Jasmine. Kung ganoon, ano ang masasabi ninyo sa sistema ng transportasyon na nakita ninyo kahapon? Kamusta ang express train? Sumagot si Tobias. Sobrang ganda. Mas maganda pa sa IC ng Germany. Doon na bumanat si Marco. Pero bakit kaya ito ganoon kaganda? Dahil ba sa teknolohiya? Saglit akong nag-isip. Akmang sasabihin kong dahil sa teknolohiya, pero naalala ko ang sinabi ng punong guro. Maganda ang teknolohiya, pero siguro dahil na rin sa pagbibigayan ng mga tao. Tumango si Marco at nagsimulang magpaliwanag. Tama. Mahalaga ang teknolohiya, pero ang pinakamalaking dahilan ay ang pakikipagkapwa o pag-aalala sa iba. Nakita ninyo sa pedestrian lane, di ba? Kahit walang sasakyan, lahat naghihintay. Tumango ako. Naghihintay sila dahil baka may masaktan, baka may maabala. Ganoon din sa tren. Hinihintay munang makababa ang lahat, nagbibigay ng upuan sa matatanda. Ang maliliit na pagbibigayang ito ang nagpapagana sa buong sistema. Naguguluhan pa rin ako. Pero hindi ba't sinusunod lang nila ang batas? Umiling si Jasmine. Hindi ito ipinipilit ng batas, kusa nila itong ginagawa. Dahil ang pag-aalala sa kapwa ay para na rin sa kapakanan ng lahat. Sumabat si Tobias. Pero paano ang kompetisyon? Paano uunlad kung walang kompetisyon? Ang sagot ni Marco ay lalo kaming ginulat. Ang kompetisyon at pagbibigayan ay magkaibang bagay. Kapag nag-aaral, nagsisikap kaming makipagkompetensya. Pero sa pang-araw-araw na buhay, nagbibigayan kami. Full speed sa competition, hospitality at bayanihan sa pang-araw-araw na buhay. Nagtanong si Julia. Narinig ko na matindi rin ang kompetisyon sa Pilipinas. Paano nabuo ang kultura ng pagbibigayan? Ang sagot ni Jasmine ay nakakagulat. Iyon mismo ang punto. Dahil matindi ang kompetisyon, lalong kailangan ang pagbibigayan. Kapag lahat ay pagod at abala, kung magtutulungan tayo kahit kaunti, hindi ba't gagaan ang lahat? Nagsimula ko nang maintindihan. So, mas episyente ang pagbibigayan? Ang pagbibigayan ay hindi kahinaan. Ito ay mas malakas na kapangyarihan, sabi ni Jasmine. Kung poprotektahan natin ang lahat, magiging maayos ang daloy ng trapiko at hindi rin ako mahuhuli sa klase. Disiplina sa halip na ingay, pagbibigayan sa halip na siksikan sa huli, nakakatipid ito ng oras ko. Nang marinig ko iyon, naguluhan ang isip ko. Ibang-iba ito sa aming nakasanayan. Nagbigay pa ng halimbawa si Marco. Ang pagiging on-time ng express train, ang kaayusan sa MRT, lahat yan ay dahil sa pagbibigayan. Kung iisipin ng lahat ang sarili nilang kapakanan, magiging ganito ba ka-episyente ang sistema? Hindi ako makapagsalita. Kung iisipin, tama siya. Lahat ng nakita ko sa loob ng 3 araw, ang maayos na tren, ang eksaktong sistema ng bus, ang perpektong daloy ng trapiko, lahat ito ay nagmula sa pagbibigayan ng bawat isa. Kasabay ng pagkaunawa, nakaramdam ako ng hiya. Akala namin, kompetisyon lang ang daan sa pag-unlad. Ngunit ang lahat ng nakita namin sa Pilipinas ay nagmula sa mas malakas na puwersa, ang pagbibigayan. Tinanong kami ni Jasmine. Sa Germany, may kultura ba kayo ng pagbibigayan? Nagkatinginan kami. Mahirap sumagot ng tapat. Meron naman, pero hindi kasing tindi ng sa Pilipinas, sabi ni Julia.
Mas malakas sa amin ang individualismo, sabi ko. Ang pag-aasikaso sa sarili ay normal para sa amin. Maganda rin yan, sabi ni Marco. Pero minsan, kapag nagtutulungan, mas maganda ang resulta. Pagkatapos ng diskusyon, natahimik kaming lahat. Ang mga salita ng mga estudyanteng Pilipino ay paulit-ulit sa isip ko. Totoo ba na mas malakas ang pagbibigayan kaysa sa kompetisyon? Habang papunta sa kantin, may nangyaring kamangha-mangha. Nakita ni Tobias ang isang matandang mag-asawa sa pinto ng kantin at kusa niya itong pinagbuksan. Pumalakpak ang mga estudyanteng Pilipino. Wow, natural na ang pagbibigayan mo, sabi ni Jasmine. Hindi ko na malayan, sabi ni Tobias na namumula. Napangiti ako. Nakakahawa pala ang kultura. Sa loob ng 3 araw, nagsisimula na rin kaming magbago. Pauwi mula sa paaralan, marami akong naisip. Ang mga estudyanteng Pilipino, matindi sa kompetisyon, pero hindi nakakalimot sa pagbibigayan. Ang balansing iyon ay kahanga-hanga. Muling pumasok sa isip ko, sa ibabaw ng teknolohiya ay kultura, sa ibabaw ng kultura ay tao. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa puso ng mga mamamayan nito. Nang gabing iyon, nag-post ako ng mahabang status. Ngayon, nakipagdiskusyon kami sa mga estudyanteng Pilipino. Sabi nila, full speed sa kompetisyon, pagbibigayan sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ko naintindihan noong una, pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang pagbibigayan ay hindi kahinaan, kundi ang nagpapalakas sa sistema. Hindi namin alam, ang Pilipinas na pala ang pamantayan ng mundo. Sumabog ang comment section. Clara, nagbago ka na. Gusto ko ring matuto sa Pilipinas. Kailangan din ng Germany ng ganitong kultura. Habang binabasa ko ang mga komento, naiiyak ako. Narealize ko kung gaano ako kaignorante at kayabang. Ngayon, kailangan kong aminin, ang tunay na maunlad na bansa ay nabubuo sa kalidad ng puso ng mga mamamayan nito. Ika-4 na araw, sumakay kami ng bus para libutin ang syudad. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Ang mga bus sa Germany ay maayos din naman. Ngunit pagdating sa bus stop, muli akong nagulat. May malaking electronic display. Bus 23, 2 minutes away. Bus 34, 5 minutes away. Real-time tracking. Wow, ang convenient, sabi ni Julia. Sa atin, schedule lang ang nakalagay. Ang bus stop mismo ay maganda, gawa sa salamin at may komportableng upuan. Eksaktong 2 minuto, dumating ang bus. Zero error. Pag-akyat ko, natulala ako. Sobrang linis ng loob. Komportable ang mga upuan. May USB charging ports pa ang iba. May malaking screen sa harap na nagpapakita ng susunod na hihintuan, transfer info, at maging ang panahon. Bus ba? To o luxury tourist bus? Sabi ni Julia. Nang umandar ang bus, halos walang yugyog. Maalog ang mga bus sa Germany. Ito, sobrang kinis. Lahat ng sasakyan ay sumusunod sa lane. Lahat ay humihinto sa stoplight. Tingnan mo, lahat ng sasakyan, perpekto ang disiplina. Sabi ni Tobias, ang driver ng bus ay napakabait. Kapag may matandang sasakay, hihintayin niya itong makaupo. Kapag may naka-wheelchair, ilalabas niya ang rampa. Nang hapon na iyon, sa isang abalang lugar, kahit maraming tao, maayos ang lahat, sumusunod sa linya, hindi nagtutulakan. Sa entrance ng tren, mahaba ang pila, pero lahat ay naghihintay. Paano nila nagagawa ito ng natural? Tanong ni Julia. Iyan ang kultura, sagot ng punong guro, na buo mula sa puso ng pagbibigayan. Sa buong araw na iyon, nakumbinsi ako. Hindi namin alam, ang Pilipinas na pala ang pamantayan. Sa sistema pa lang ng transportasyon, nangunguna na sila sa Germany sa lahat ng aspeto, punctuality, kalinisan, convenience, pero ang pinakakahanga-hanga ay ang puso ng mga tao. Ika-5 araw, bumisita kami sa isang malaking parke, malawak at malinis, at ang nakakagulat, walang kahit isang basura. Paano naging ganito kalinis kahit ang daming tao? Tanong ni Julia. Tingnan mo, lahat sila, bit-bit ang sarili nilang basura, sagot ni Tobias. Totoo nga, may mga dalang plastic bag ang mga tao para sa kanilang basura.
Habang nakaupo kami, isang grupo ng mga high school student ang dumaan, namumulot ng basura habang naglalakad kahit hindi kanila. Naantig ang puso ko. Ganito pala kaiba ang edukasyon dito. Pagkatapos, bumisita kami sa Intramuros. Paliwanag ng punong guro, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mga guho ng digmaan, 70 taon na ang nakalipas. Ngunit namuhunan sila sa edukasyon, pinaunlad ang teknolohiya at higit sa lahat, nagtulungan ang mga tao. Itinayo nila ang kultura sa ibabaw ng teknolohiya at itinayo ang tao sa ibabaw ng kultura. Itinatak ko iyon sa aking puso. Hindi sapat ang teknolohiya, kailangan ng kultura, at ang gumagawa ng kultura ay ang puso ng mga tao. Nang gabing iyon, habang nakahiga, lahat ng nakita ko ay nag-flashback sa isip ko. Ang unang impresyon sa NAIA, ang on-time na mga bus at tren, ang kalinisan, ang pagbibigayan ng mga tao, at naintindihan ko, ang tunay na maunlad na bansa ay hindi ang may matataas na gusali at magagandang teknolohiya, kundi ang may magagandang puso. Nagpost ako ng huling status. Bukas, uuwi na kami sa Germany. Sa totoo lang, ayoko pang umuwi. Gusto ko pang matuto. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa puso ng mga tao nito. Pagbibigayan, disiplina, respeto, ang maliliit na bagay na ito ang bumubuo sa isang dakilang bansa. Natutunan ko dito na ang tunay na pag-unlad ay nakakamit sa kalidad ng puso. Sumabog ang comment section. Clara, nagbago ka na talaga. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Pilipinas, the best. Naiyak ako habang nagbabasa. Nahiya ako sa aking kayabangan noon, pero nagpapasalamat ako dahil sa biyaheng ito, natutunan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Ika-6 na araw, habang nag-iimpake, mabigat ang dibdib ko. Ayoko pang umuwi. Mula sa bintana, pinagmasdan ko ang huling umaga sa Manila, ang malinis na kalsada, ang maayos na mga tao, ang tahimik na mga bus. Lahat ng ito ay mahalaga na sa akin. Sa bus papuntang NAIA, tahimik ang lahat. Clara, ang gulo ng isip ko, bulong ni Julia. Gusto kong umuwi pero gusto ko ring manatili dito. Ako rin, sagot ko. Sobrang dami nating natutunan. Pagdating sa NAIA, iba na ang tingin ko sa airport. Ngayon, naiintindihan ko na ang kahulugan sa likod ng kalinisan, kabaitan ng staff, at episyenteng sistema. Lahat ay bunga ng pagsisikap at pagbibigayan. Habang naghihintay sa boarding gate, tanaw ko ang runway. Ang mga eroplano ay maayos na nakalinya. Ang mga ground staff ay perpekto ang komunikasyon. Nang makita ko iyon, bumigay na ako. Kusa na lang tumulo ang luha ko. Clara, bakit ka umiiyak? Tanong ni Julia. Hindi ako makapagsalita. Lumapit ang aming punong guro. Sir, sabi ko habang nanginginig ang boses. Maling-mali po kami. Bakit, Clara? Hindi po namin alam na ang Pilipinas na pala ang pamantayan. Mula sa airport, sa tren, sa mga bus. Mas maunlad sila kaysa sa Germany na ipinagmamalaki namin. Yumuko rin ang ibang estudyante. Tama po, sabi ni Tobias na may luha. Masyado kaming mayabang. Pero ang pinakanakakagulat, patuloy ko, ay hindi ito dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa puso ng mga tao, pagbibigayan, disiplina, respeto. Ang maliliit na bagay na ito ang bumuo sa perpektong sistema. Ngumiti ang punong guro. Ngayon, naintindihan na ninyo kung ano ang tunay na maunlad na bansa. Opo, sir. Sabi ko habang humahagulgol. Ang tunay na maunlad na bansa ay hindi ang may matataas na gusali, kundi ang may magagandang puso. Ito ay nabubuo sa kalidad ng puso. Sumakay kami sa eroplano. Habang papalayo, paliit ng paliit ang tanawin ng Manila. Ipinangako ko sa sarili ko. Babalik ako at mas marami pa akong matututunan. Pagbalik namin sa Germany, malaki ang aming ipinagbago. Sa aming presentation tungkol sa Pilipinas, puno ang auditorium. Mga kaklase, ang Pilipinas ay isang bansang dapat nating tularan, sabi ko. Maganda ang teknolohiya, perpekto ang sistema, pero ang pinakamahalaga ay ang puso ng mga tao. Hindi makapaniwala ang mga magulang namin noong una
Ngunit nang makita nila ang mga video, unti-unti nilang tinanggap. Natulala ang aking ama sa video ng express train. Talagang mas maganda kaysa sa IC? Opo papa, mas mabilis, mas tahimik, mas on time. At ngayon, papunta na naman ako sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon, babalik ako. Ngayon, bilang isang exchange student sa loob ng 6 na buwan. Bago umalis, in-interview ako ng media sa Germany. Clara, ano ang gusto mong matutunan sa Pilipinas? Gusto kong mas maunawaan ang kultura ng pagbibigayan. At gusto kong dalhin iyon pabalik sa Germany. Mas maganda ba ang Pilipinas kaysa sa Germany? Hindi ito tungkol sa paghahambing. Ito ay tungkol sa pagkatuto sa isa't isa. Pero malinaw na maraming dapat matutunan mula sa Pilipinas. Habang papunta sa boarding gate, naalala ko ang aking kayabangan 1 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na maunlad na bansa ay nabubuo sa kalidad ng puso. At ang pusong iyon ay nagsisimula sa isang maliit na pagbibigayan.